Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbasa sa mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang, at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ang mga kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang tanga at kalawang, at walang nakapapasok na magnanakaw, sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Ang mata ang pinakailaw ng katawan, kaya't kung malinaw ang inyong mata, maliliwanagan ang buong mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madirimlan ang buong mong katawan. Kaya kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala, napakadilim niyan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal kong kapatid sa pong Nazareno, magandang umaga po sa inyo lahat. Sana naman ay maintindihan nating mabuti itong sinabi ng Panginoon ngayon. Sabi niya, huwag kayong mag-impok ng kayamanan sa lupa. Ano ba ito? Gusto sabihin ng Panginoon, huwag akong magtitipid, huwag akong magsusubi para sa mga araw ng tag-ulan. Nang sa ganon, may magamit naman ako pagdating ng panahon. Yan ba ang gustong sabihin ng Panginoon? Hindi po, mga minamahal kong kapatid. Ang gusto niyang sabihin ganito, ang pera, katulad ng lahat ng nilalang, ay dapat gamitin para sa Diyos at sa tao. Ang pera ay ating kinikita, hindi naman para dumami lang ang kayamanan natin. Ano kung naging mayaman ka? Kung hindi ka naman marunong magbigay sa iyong kapwa, ano naging mayaman ka? Kung halimbawa ay tinitipid mo lang ang iyong pera at hindi mo man ginagastos, yun na lang ang kinatutuwa mo, na dumadami ang pera mo. Nako, nakakaawa ka naman. Baka matulad ka doon sa isang Haponesa na nung mamatay, pobreng-pobre. Ngunit alam nyo, nakita nila doon sa kutsyon niya. Ang dami-dami palang perang naitabi. Namatay, napulubi. Samantalang kay dami naman palang naipon. Hindi. Tayo po, kayong lahat, bawat isa sa atin, nagtatrabaho para kumita ng ikabubuhay. Hindi tayo nabubuhay para kumita. Inuulit ko,
tayo ay naghahanap buhay para kumita sa ikabubuhay. Hindi tayo nabubuhay para kumita lamang at magparami ng pera. Yan ang gustong sabihin ng Panginoon. Hindi yung, sige na, basta waldas na lang kayo. Huwag kayo mag-ipon, hindi. Kundi, pag nag-ipon kayo, dapat may pinag-iipunan kayo. Dapat ang lahat ng bagay na iniipon ninyo, katulad ng lahat ng bagay dito sa mundo, ay gamitin ninyo para sa Diyos at sa kapwa-tao. Yan. Pag ganyan ka, nag-iipon ka ng kayamanan sa langit. Yan po ang gustong sabihin, no? Sapagkat wala namang bangko ang langit eh. Sabihin ng Panginoon, mag-ipon kayo sa langit. Ang gusto sabihin eh, itatapon ko pataas at sabihin, Diyos ko, iyon na yan. Hindi naman ganon. Kundi ang gusto sabihin ng Panginoon, siguraduhin ninyo na ang paggamit ng pera ninyo ay makahulugan. Yan ay para sa kapakanan ng kapwa-tao at para sa ikapupuri at ikapaglilingkod sa Diyos. Hindi masamang yumaman. Ang masama ay magkaroon ka lang ng maraming pera, pero hindi ka naman mayaman sa kalooban, hindi ka naman tumutulong sa kapwa, hindi ka naman tumutulong para sa gawain ng simbahan. Hindi po, yon ang gustong sabihin ng Panginoon. Kaya hari nawa, tayo pong lahat, halimbawa, pag naglagay kayo ng pera sa koleksyon, para sa Diyos yan at para sa kapwa-tao. Ganon. Pag kayo ay nagbigay ng pera sa pulubi, para makatulong sa kanila. Pag binigyan ninyo ng allowance ang inyong mga anak, hindi para paramihin lang ang kanyang pera, kundi para meron siyang magastos sa magandang pamumuhay. Pag ganyan po, hindi tayo yayaman samantalang hindi naman tayo makatao at makadiyos. Pagyaman natin, makadiyos din at makatao. Yan ang deboto ni Jesus Nazareno. Amen.